Scarlett's POV. Ang masayang date namin nagtapos sa presinto. Dinala namin ni Nathan ang holdupper para makulong, pero ang sabi ng mga pulis labas-masok na daw sa kulungan ng lalaking yon. Gulong-gulo ang utak ko sa mga pangyayari pero at the same time sobrang napabilib. Napakilig ako ni Nathan like feeling super special at feeling ko ang ganda-ganda ko. Feeling ko isa akong Disney princess na niligtas ng aking Prince Charming. Pag uwi namin, nag-book na ako ng car ride at ayoko na siyang pahirapan pa sa pagko-commute sa dami na naganap ngayong araw na to. Hindi na tayo magte-train pabalik? Ang tanong niya pa. Hindi na, pagod ka na. Ang sagot ko sa kanya. Kumunot naman ang noon niya sa sinabi ko na para bang hindi siya sang-ayon hanggang sa nakarating kami sa apartment ko na pagmamay-ari na niya ngayon. Pagkasara ko pa lang ng pintuan, agad nagtagpo ang mga labi namin ni Nathan. Shit, aaminin ko. I am so turned on right now. Sino ba namang di gaganahan kung liligtas ka lang naman ng pogi, matikas at matapang mong boyfriend sa kamay na mukhang bakulaw na holdupper? Shit, nagkakandaon tugod-tug na kami sa kadahilan ng ayaw maghiwalay ng aming mga labi sa paghahalikan habang gumagalaw ang aming mga katawan patungo sa kung saan hanggang sa nakarating kami sa may sala. Pumesto kami sa may sofa ko na pangdalawahan. Gusto ko ngang kargarita ng sarili ko dahil hinahayaan ko at pinapabayaan siyang agawin namin ito. Nag-uumaga na yata nung matapos kami. Sa sobrang lagkit ng katawan namin, kailangan namin maligo bago kami bumalik ng kama para matulog na, pero saglit pa lang ako nakakatulog. Nagising na naman ako nang maramdaman na inahalik-halikan niya ang pisngi ko. Antok pa ako ni Ethan, sabi ko sa kanya habang nanatili pa rin nakapikit ang aking mga mata. Naramdaman ko ang mainit niyang bisig na yumapos sa akin. Saglit ako nagmulat ng mata at nakita ko sa may bintana, medyo madilim gawa ng naulan pa sa labas, kaya pala medyo malamig. Masarap matulog lalo na pag may nakayakap sa akin. Masyado na akong na-spoil sa gantong life kaya inangat ko ang katawan ko para umalis sa kama, pero bigla ako nahatak ni Nathan pabalik. Kaya muli ako napahiga ng patagilid nang nakatalikod sa kanya habang yakap-yakap niya ako. Akala ko antok ka pa, ang bulong niya sa akin. Biglang nawala ang pagdadahilan ko na lamang. Matulog ka pa kung inaantok ka, wala namang pasok It's Sunday morning kahit matulog pa tayo buong maghapon, ang muling bulong niya. Kung di sana niya ako hinalik-halikan kanina, di sana tulog pa ako, diba? Gising na ako, di na ako makakatulog kaya tatayo na ako. Kaya muli ko na namang inangat ang katawan ko pero muli niya akong naabot para muling ihiga. Dito ka lang. Walang problema kung ayaw mo na matulog basta't tabihan mo ako dito. Tila otorisado niyang utos pero wait a minute. Wala kami sa office para utos-utusan niya ako ha. Inalis ko ang kamay niyang nakayapos sa akin at hinarap siya. Is that an order, sir? Ang natatawa ko pang sabi sa kanya. Yes. Ang walang pagdadalawang isip niya nasagot sa akin habang ang mga mata niya ay nakapikit pa din. Panigurado antok pa siya. Bakit ba kasi hinalik-halikan niya ako kanina? Imbes pareho kaming tulog pa ngayon, pues hindi pwede. Ginising niya ako, di dapat magising na rin siya. Hinalik-halikan ko rin ang palibot ng pisngi niya, kagaya ng ginawa niya sa akin. At hindi ko siya tinitigilan, pero ang Nathan, di man lang natitinag at nanatili pa rin nakapikit. Kaya't ang next na pinuntaria ko ay ang lips niya. Kinagat-kagat ko ng bahagya ang lower lip niya. Ewan ko na lang talaga kung di pa siya magising. Ano ba? Hindi ka pa ba satisfied kagabi? Ang tila nang aasar niyang tanong pero nakasmile naman at nanatiling nakapikit ang kanyang mga mata at ang cute niyang tingnan. Pinagmasdan ko ang gwapo niyang mukha pero muli ko rin iniiwas at nakakalimot na naman ako. Lahat na nangyayari sa pagitan namin parandalian lamang. Since ayaw niyang gumising, ako na lang tumayo pero ang Nathan, hindi na naman ako pabalik sa kama. Muli niya naman niya akong niyapos mula sa aking likuran habang nakatagilid kami ng higa. Dito ka lang sa tabi ko. Busy tayo tuwing Monday to Friday kaya tama lang na magpahinga lang tayo ng mahaba-haba ngayon. Ang bulong niya sa may tenga ko. Hindi ka pa ba uuwi? Ang tanong ko sa kanya. Mamaya after lunchtime. Ang sagot niya sa akin at parang mas naramdaman ko. Humigpit ang pagkakayakap niya at pinabayaan ko lang siya. Nung una gusto ko sana siyang sawayan pero masarap kasi ng yakap niya Sobrang komportable ako and feeling safe and secure. Siya lang nagpaparanas ng ganitong feeling sa akin hanggang sa di ko na malay nakatulog na rin pala ako. Halos mag-aalas 12 na ng tanghali kami nagising. Gaya ng dating gawain pagpa-deliver na lang siya ng pagkain. Namiss ko na yung luto mo, Nathan. Nagluluto ka pa ba?
Ang tanong ko sa kanya habang nakain kami sa maliit kong dining table. Buti naman may namiss ka sa akin. Yun lang bang namiss mo? Sagot niya sa akin bago niya isubo ang pagkain na nasa kutsarang hawak niya. Hay naku, parang tinanong niya na yun sa interview eh. Nasagot ko na nga. Gusto na naman ulitin ko. Pero dahil nga I'm trying hard to be a good girlfriend, syempre, sasagutin ko siya ng malambing. Hinawakan ko ang kamay niya. Napatigil siya sa pagkain at tumitig siya sa akin. I miss everything about you. Ang nakasmile kong sabi habang nakatingin sa kanya ng seryoso. And I don't think na nagsisinungaling ako sa sinasabi ko dahil totoo naman talagang namiss ko siya. Nginitian niya ako at binigyan ako ng mabilis na halik sa lips. I miss you too. Ang nakasmile na sagot niya. At nagpatuloy kami sa pagkain ng tanghalian. Na matapos kami sa pagkain, nagstay pa siya ng ilang saglit at pagkatapos nagpaalam na siya. Uwi muna ako pero pipigilan mo ko. Hindi na ako uuwi. Ang malambing niyang sabi. Oh God, pagsubok pa to? Kahit gusto ko, hindi po pwede. Gawa nang nasayang na yung weekend ko. Wala na akong ibang nagawa dahil bukod sa kinain niya na ang oras ko, kinain niya rin ako. Umuwi ka na para naman mamiss mo ko. Ayoko magsawa ka sa akin, I promise. Kahit hindi tayo magpansinan sa office, palagi kitang i-message. Ang lambing ko sa kanya. At sana talaga umalis na siya. Naghalikan lang kami saglit at sa wakas umalis na nga siya. Pagkaalis ni Nathan, nagmadali akong hakutin ang ibang mga gamit ko. Yung mga sa tingin ko importante at dadalhin ko sa narentahan naming storage space ni Margo. Hati pa rin kami sa bayad kahit di na siya agent, aba dapat lang. Dahil puro armas niya nakatambak doon at ako naman, doon ko rin tinatambak lahat ng gamit ko na related sa pagiging agent ko. At isa pa, need ko rin pumunta doon dahil kailangan ko ulit kalkalin ang file ni Nathan na binigay sa akin ni Debbie. I don't know, para maiba akong kutob sa mga nangyayari. It seems kulang-kulang information na nakalagay tungkol kay Nathan. Walang nabanggit about firearm training which is obviously alam siya. And I need to dig deeper. Nasa loob ako ng nirentahan naming storage space at binabasa na maigi ang documents na bigay sa akin ni Debbie. Ilang beses kong binasa pero wala talagang nakalagay na information regarding na may alam si Nathan sa paghawak ng armas na siyang ipinagtataka ko. Dapat, iyon kasi ang unang nilalagay dito at may kutob ako na may hindi tama sa mga nangyayari. Kung tutuusin, pwede talagang tumangging agent at nakatatlong beses na ako nakiusap kay Debbie. Pero talagang pinipilit niya ako na ang tangi lang po pwedeng gumawa nito, which I find shit right now. Yung mga kalagay na information dito, alam ko noon pa, dahil open naman sa akin si Nathan nung kami pa. Ang tanging na bago lamang ay ang status niya na pagiging billionaire, gawa na napalago niya ang kumpanya sa loob lamang ng 3 taon. Sumasakit ang ulo ko kaka-overthink, kaya't nagpa siya na akong pumunta sa office ng GLA or Gemstone Intelligence Agency. Kasalukuyan ako naglalakad sa office. Agent Sapphire. Ang bati ng ilang nakakasalubong ko hanggang sa napadpad ako sa opisina ni Debbie. Pero walang bantay sa labas ng pintuan nito, so it means wala si Debbie. Nagmasid-masid muna ako sa paligid. Busy ang mga tao at mukhang wala naman makakapagpansin kung papasok ako sa loob ng opisina niya. I don't know but I have this urge feeling na gawin ang bagay na to. Hindi rin naman siguro ko ipapapatay ni Debbie. Sakaling malaman niyang pinasok ko ang room niya nang walang paalam. At saka may dahilan naman ako dahil kulang-kulang siyang magbigay ng info. Idadahilan ko lang na baka may nakalimutan siyang ilagay at di na ako makahintay sa kanya kaya ako nang hahanap ng mga files na nasa loob ng office niya. Nathan's POV. Are you kidding me? Nawala lang ako ng 1 week tas pagbalik ko, nakipagbalikan ka na agad kay Scarlett? Wala na ako masabi sa kabaliwan mo, Nathan. Ang lakas talaga ng sapak mo sa utak. Ang sermon sa akin ni Steven nang malaman niya ang tungkol sa amin dalawa ni Scarlett. Talagang tumiretso siya dito sa bahay ko. Dahil bitbit pa niya ang maleta niya. Tahimik lamang akong nakaupo sa may sala ko habang pabalik-balik siya ng lakad sa harapan ko. At tama siya. Nawala siya ng 1 week dahil siyang pinadala ko sa Singapore to attend some business matters na supposed to be ako dapat. Sinabi ko lang busy ako at totoo naman, busy kay Scarlett. Kaya pala akong pinapunta mo sa SG. Busy my ass. At may pantuduro pang nalalaman pero nanatili akong tahimik. I cannot believe you. Paano kung mangyari ulit ang nangyari noon at iwan ka na naman niya ha? Sinasabi ko sa iyo, Nathan, hindi mo pwedeng gawin ang ginawa mo noon. Na bigla-bigla kang nawala na ilang buwan at hindi nagparamdam. Para bang patay ka na?
ang pagpapaalala niya sa nangyari noon. Past is past. Kalimutan mo na yon. And can you please relax? And can you be nice to her? Cause she's my girlfriend and you're my friend. Pwede bang magkasundo na lang kayo? Yeah, your girlfriend again. And gonna be your ex again. Sinasabi ko sa'yo. At patuloy pa rin sa paninermon sa akin. Parang na-miss ko tuloy si Angelo. Mas balance ang samahan ko nandito siya panigurado. Magtatalo ang dalawa at kakampihan ako nun. Sa Hong Kong na kasi siya ngayon nakatira dahil siyang naatasan kong mamahala ng office doon. At may asawa na rin kaya't alam kong maiintindihan niya ako. Unlike nitong si Steven na puro negative vibes ang binibigay. Kaya ikaw ang pinapunta ko sa SG dahil ang gusto ko ikaw ang mamahala sa itatay yung office doon. Napatigil naman siya sa paglakad-lakad nang marinig niya ang sinabi ko. What? Bakit ngayon mo lang sinabi? You should have told me noona pa lang para napaghandaan ko na maigi ang pagpunta ko doon. Parang tingin ko tuloy hindi ko naibigay ang best ko sa mga clients na nakausap ko. Ang tila reklamo niya. Natawa ako sa mga sinabi niya pero okay na rin. At least nalihis ng usapan namin. Wait a minute. Sinusuhulan mo ba ako? Hindi pa tayo tapos mag-usap tungkol sa kabaliwan mo dyan sa ex mo. At akala ko lang pala, balik na naman siya sa paninermon. The shit you're talking about na sinusuhulan, ito naman talagang plano noon pa. Ang pagpapaalala ko sa kanya sa naging usapan naming tatlo. Sayang talaga at wala si Angelo dito, wala akong backup. Yeah, pero iniiba mong usapan. Makinig ka naman sa akin, pre. Bahagya pa siyang yumuko. At tinawakan niya magkabilang balikat ko at tiningnan ako ng seryoso bago muling magsalita. Scarlett is not good for your well-being. It would be best if you stop seeing her. Kagaya ng sabi mo kanina, past is past. Nagkahiwalay na kayo noon. What makes you think na hindi mangyayari ulit ang nangyari noon? Ang napakaseryoso niyang sabi na tila ba sure siya na magkakahiwalay kaming muli, pero muli siya ng akala dahil hindi ako papayag. Inalis ko ang mga kamay niya at tumayo na ako. Medyo naasar na ako. Can you go home now? I need some sleep. At tumayo na ako para pumunta sa aking kwarto. Hindi pa ako nakakabawi sa tulog dahil sa ginawa naming pagmamake love ni Scarlett kagabi. Iniwan at pinabayaan ko lang si Steven na maiwan sa sala. Bahala siya kung gusto niyang umuwi o hindi. Naiintindihan ko ang paghihimutok niya. He's just being a good friend to me pero marami siyang hindi alam. At wala akong balak ipaalam pa for his safety. Mukhang kailangan ko siya agad pabalikin ng Singapore para hindi siya mangingialam sa relationship namin ni Scarlett. Nakapasok na ako sa aking kwarto nang mag-ring ang aking cellphone at nang makita kong pangalan kung sinong natawag, alam ko na agad na may problema. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at agad ko nang inaccept ang tawag. Nalagay ko ang phone sa isang tenga ko. Hello? She knows. Ang agad na sabi ng kausap ko sa kabilang linya. At alam kong ibig niyang sabihin kaya't nagmadali na ako sa pagkilos. Nagpalit ako ng damit, kinuha ang emergency bag just in case this happened and I am prepared for it. Hindi mo na ako basta-basta matatakbuhan at matatakasan ngayon, Miss Scarlett Rodriguez. I will make sure of that. Scarlett's POV. Kapag tinamaan ka nga naman ng swerte, akalain mo, hindi nakalak ang opisina ni DB, kaya pumasok na ako sa loob. Nagmamadali akong pumunta sa my file cabinet na nasa likod ng table niya at hahanapin kong copy ng files ni Nathan. Tanda ko naman ang case file number pero hindi ko mahanap. Pinasadahan ko pa ng pangalawang pagkakalkal, isa-isa ang folder para masigurong di ko nakaligtaan pero sadyang wala. Shit! Di ako pwede magtagal dito at baka maaktuhan ako ni Debing nasa loob. Baka bigla ako ibartulina noon wala naman din akong napala. Paalis na sana ako nang mapansin ang folder na nasa ibabaw ng desk niya. Di ko sana papansinin kaso may nabasa akong super sa may papel. Hindi kasi maayos ang paglalagay ng papel sa loob ng white folder. Nakalagpas ng bahagya sa may bandang itaas. At parang nakuha nitong atensyon ko kaya kahit alam kong importante ang papeles ay parang naakit akong lapitan yon. Nang makalapit ako agad kong binuksan ang folder. Pagkabasa ko pa lang ng mga salitang Agreement Super Next Studios at Gemstone Intelligence Agency, mas lalo pang nagulo ang utak ko. What kind of twisted game is this? Ang Super Next Studio is secretively contracted with GIA? Binasa ko na mabilisan ang nakasaad sa papel. May partnership ang two parties kung saan po pwedeng ma-access ng GNA ang personal profile, lahat ng online activities sa mga subscribers to detect cybercrime.
or any use of general references. Base sa pagkakaintindi ko, isa ang malinaw sa lahat ng to. Parte ng organisasyon ang Super Nick Studios, which means alam ni Nathan dahil siya ang may-ari, which means mula umpisa alam ni Nathan kung sino ko at anong trabaho ko. What kind of twisted psycho game ang gusto niyang mangyari? Is he getting revenge on me? Gulong-gulo na ang utak ko sa mga oras na to. Nagmadali akong tupiin ang papel para may ebidensya ako sakaling magkaharap-karap kami. Sinuksok ko sa may likuran ng pantalon ko at kailangan ko nang makaalis dito. Sa ngayon, wala akong dapat pagkatiwalaan, kung hindi ang sarili ko lamang. I can't believe all of this. Alam ko ako ang baliw pero mas malala ang tama ng utak nila. All this time, ako pala ang taya sa larong ito. Kaya pala sobrang pagpupumilit ni Debbie sa akin na tanggapin ang misyon ito. At ito naman si Nathan walang kaabog-abog. Binigyan ako ng security access sa lahat dahil wala naman akong makukuhang information. Umpisa pa lang wala naman talagang misyon. Malinaw pa sa sikat ng araw, peke lang. Gawa-gawa lang ni Debbie ang kunwaring misyon na to. Well, makikita nila kung paano ako magalit. Ngayon, alam ko na ako pala ang taya sa larong ito. Lumabas na ako ng opisina ni Debbie and thank God, wala akong namatang ibang staff or agent pero may problema. Napatingin ako sa paligid. Di ko mabilang kung ilan ang CCTV, kaya't kailangan makasibat na ako dito bago pa man nila malaman na alam ko na. Chill akong dumating dito kaya't dapat chill din ako sa paglabas. O Agent Sapphire, bakit nandito ka? Sa pagkakarinig ko bawal ka raw pumunta dito hanggat di na ko kumpleto ang mission mo. Sa dami pa talaga na makakasalubong ko, ang chismosang si Bridget pa and the shit. Sinabi nga ni Debbie sa akin yon. Lalo na namang nadagdagan ng inis ko. Parang ang labas, hindi na ako makakabalik dito. Paano ko makukompleto ang misyon kung wala naman talagang misyon? Like anong balak nilang gawin ni Nathan sa akin? At saan mo naman narinig ang balitang yan, Agent Ruby? Ang nakangisi kong sabi sa kanya. Diyan, sa tabi-tabi. Tapos bigla siyang lumapit sa akin at nagulat ako sa mga sinabi niya. Tila ba close na close kami? Ang totoo bang mission mo ngayon ay ang ex mo? Sagana ka siguro ngayon, no? Ang mapanokso niyang sabi. Sagana? Saan? Kung pera wala pa naman akong nakikita sa billionaire ex ko. Tanga, sagana sa dilig. Halatang halata ang ganda ng glow mo ngayon. Mukhang kakadilig lang sa'yo kagabi ah. Ang natatawang sabi niya pero di ako natuwa sa joke niya. Ew, anong pinagsasabi mo dyan, Bridget? Ang sama ng utak mo. Ang naiirita kong sagot sa kanya. Sus, pa-virgin pa kunwari, ang daya, ayaw magkwento. Diyan ka na nga? At nalayasan na niya ako. Kung makapagsalita, akala mo required magkwento sa kanya about sa sex life ko. Nagpatuloy ako sa paglalakad nang matanaw ko kung sino ang paparating. Nakita ko si Debbie at ilang tauhan sa likod nito na parang slow-mo na naglalakad. Kaya't biglang liko ako. Shit! Imbes makakalabas na ako, maglilibot-libot muna ako para lang wag ko siyang makasalubong. Na parang slow-mo na naglalakad kaya't biglang likod ako. Nag-ikot-ikot muna ako hanggang sa napadaan ako sa table ni Bridget. Talaga naman kaya nagkaroon na naman kami ng interaction kahit ayaw ko na. Agent Sapphire, para nag-stroll ka ata ngayon sa office. Ang puna niya sa akin. Shit naman to si Bridget, ang ingay. At kung makapuna talaga sa akin ha, alam ko nang gagawin para manahimik. Saka bakit nandito siya? Sabi ni Debbie lahat daw ng agent ay misyon ang hinahawakan. Kaya hindi ko pa pwedeng bitawan ng case ni Nathan. Ang tanga ko talaga at naniwala ko. Marinaw na walang hawak na case ngayon si Bridget dahil patambay-tambay lamang siya dito. Prenteng nakaupo lamang sa may desk niya, nanonood ng movie sa laptop. Ganito kasi ang gawain namin kapag walang work, patambay-tambay lang dito. Lumapit ako sa may harap ng table niya at sasakyan ko ang trip niya. Hinahanap talaga kita. Pasensya ka na kanina, Agent Ruby ha. Medyo naiiyak kasi ako eh. Pero napag-isip-isip ko, tama ka eh. Masyado akong pa-virgin kahit hindi naman. At tama yung hula mo girl, saganang-sagana nga ako ngayon. Ang mahina ko pang sabi na parang intense kunwari, secret, kahit alam ko naman na ichichika niya yon sa iba. At ang Bridget parang tanga. Inawakan isang braso ko at pigil na pigil ang kanyang tili. Sobrang kilig na kilig siya. Ang Bridget parang tanga. Sana all may dilig. Hay nako, dyan ka na nga. Wiwiwin muna ako.
At umalis siya at nagpa siya na rin akong tumayo. Siguro nasa loob na ng office si Dibby at nagmadali na akong umalis. Mula sa secret underground, nagawa ko naman makarating sa itaas. Nakarating na ako sa jewelry store, isa sa mga secret entrance ng headquarters. Chillax lang na naglalakad at ready nang lumabas nang may tumawag sa pangalan ko. Stop right there, Agent Sapphire. Napatigil ako sa paglalakad. Ang bilis naman niya at nasundan niya na ako kaagad. Lumingon ako sa pinanggalingan ng boses at hindi nga ako nagkamali. Ngayon, magkaharap na kami ng tinitingala at pinagkakatiwalaan kong boss na isang iglap na bura ang lahat. Alam kong alam mo na at di natin mag-usap. Shit, habulin ninyo! Ang dilig kong sabi ni Debbie habang mabilis akong nakatakbo, nagawang makalabas ng jewelry store. Pagkaharap ko sa kanya, agad ko rin siyang tinalikuran at alam ko nang gagawin niya. Magpapaliwanag or uutuin niya ako. Nek-nek niya. Naging loyal ako sa organisasyon kahit naisipan ko nung umalis. Mas pinili kong trabaho ko kaysa ng lalaking mahal ko na ngayon naman sa tingin ko naghihiganti sa akin. Pakiramdam ko ibinenta niya ako kay Nathan kaya good luck sa kanya. I will resign, or should I say mag-aawol na lang ako sa agency. Agent Sapphire, now shit signing off.